Isang masayang araw po. May nakahiwalay tayo ditong 6 na babae, 27 to 32 kilos po. May nagpa-reserve po, gagawing mga breeder. Next week kukunin. Headed for Batangas po yata ang mga ito. So sila po ang pipick up next week. So yan po ang ating mga ilalabas na breeders. Pinili na po namin itong mga to para yung good quality ang katawan, paa at dede ang ating ilalabas. So yan po ang ating mga pa-out na mga dumalaga. Kasamahan po sila ng ating mga palakihin pa dito sa malaking kulungan. Dito po nanggaling yung ating mga piniling breeders na yan. Ang mga February born po. So 4 months old. So ito po ang kanilang mga kasamahan. Ito naman po yung mga mas matanda natin. At yung mga late Feb po na alaga natin, 20 plus heads, ay nandun naman sa kabilang kulungan. So, ito pong linggong ito, pag-deliver natin kay ka-farmer, yung mga trentahin ay dito natin kukunin. Yung 25 po, kasamahan ng mga kinuha natin ng breeder. At yung nasa dulo po na 27 heads po, nalimutan ko na yung bilang, ay late August na po natin makukunan yan or September. Kasi po kung pasampu-sampu lang ang dadalhin natin weekly kay ka-farmer, meron pa po tayong inuubos na 12 dun sa likod. So ito po yung ating medyo mas bata. Late February at March po ipinanganak ang mga ito. So yan po ang ating mga palakihin dito sa unahan. Ito pong kulungan na to, yung dinala naming 30 kilos last week kay ka-farmer, dito na rin galing. Yun na po yung maliliit dito. Kaya tignan po natin kung may makukuha pang 30 o baka po mag 35 na yung iba sa mga ito. Kaya nga po yung 25 na request ni ka-farmer Engel ay dito na natin sa pangatlong kulungan kukunin. Pero sabi ko nga kay ka-farmer, kailangan ko nang magbakante ng mga kulungan, kaya yung malalaki ay uunahin na namin. Kaya nga po, para mapagbigyan ako, yung kanyang mga pang-chop ay sa akin na rin muna niya kukunin. Basta 40 kilos up daw po ang aking dadalhin para sulit naman ang pagluluto para i-chop. So yan po, kung gusto niyo makatikim ng ating mga baboy, pasyal na kayo sa Lechon House ni ka-farmer. Itong mga susunod na weekends, dito po manggagaling sa atin ang mga pang-chop na lulutuin ni ka-farmer. Nakapagpakain na po, umulan ngayong hapon. Ito po ang ating breeding pen. Nakasilong yung mga alaga natin sa malaking silungan. Palit lang po ako ng tsinelas, pasok ako. So ito po ang ating breeding pen 1. Ang pwesto ng ating mga mas may edad na breeder. Ito po yung ating lumang shed na yan po, nagkakagutay-gutay na yung lona at natutunaw na rin po yung ibang kahoy, kaya nagtayo na tayo ng isa pang shed doon. Ito po ang kanilang summer area na silungan, na kulungan. Kaya pinag-iisipan ko pa po kung kailangang magdalawang shed na ganyang kalaki, 20 by 40 po. O pwede na ang isang shed para sa summer na silungan. Total, hindi naman po maulan ang summer at marami naman pong puno
na masisilungan. Pero paghahandaan ko pa rin po na gumawa pa ng isang shed. So yan po ang ating mga inahin. Kasama po ang kanilang mga biik dito sa ating malaking shed. Yan po, may malalaki pa tayong iwawalay na lang. Naturukan na po namin yan. Ihahanda lang namin yung paglalagyan. Kasi po, nakikiagaw pa yan doon sa pagkain ng ating mga batang biik. Yan po, yung ibang mamatig naman dito po sa lumang shed na pwesto. Yan po, gulagulanit na. Kaya po, nanggagawa na tayo ng bago nilang silungan. Yan po, mixed ages ang ating mga biik dito sa ating breeding pen 1. Ito pong katabing breeding pen, yan, nagkakawasak-wasak na rin po. Mas bago po yung lonang yan, pero sisira na rin. Kaya po itinatayo nga natin yung ating bago ring shed dyan. Yan po, back to back sila. Parang isang malaking silungan, pero nandun po sa kabilang kulungan yung isa. So bawas ang piyes po yan. Kaya ganyan ang ginawa kong design. Para pag mahangin po, ay bawas ang ampiyas. Yan. Meron din po tayong mga laman dito. Dito po nakapwesto yung ating mga dumalaga na dapat ay nandun sa likod. Pero yun nga po, sa Mampalad ay nanakawan tayo ng dalawa. Kaya po itinawid muna natin dito sa may unahan. Ayan. Marami pa po ang ating heavy pregnant na inaasahan natin na hanggang August ay aanak. Maihahabol pa po natin yung mga yon para sa ating pampasko at bagong taon. Nakita nyo po, bilog na bilog ang tiyan. Ito po yung ating mga dumalaga naman dito sa kabilang kulungan. Ginagamit na nila itong shed kahit na hindi pa po 100% tapos. Ito pong mga tarpaulin na ito ay yung mga street post banner na 3 feet by 9 feet. Pinagdugsong-dugsong po natin gamit ang Evoband na super glue para po makabuo tayo ng 20 by 40 na lona at yan po ang ating ipinatong. Kunan ko po dun sa labas pero malayo lang po. Pumasok na ako sa breeding pen 1. Hindi na po ako papasok dito sa kasunod na breeding pen. Yan po. Habang palabas ako, kunan uli natin ang ating mga inahin at biik. Di ka naman inagalaw eh. Kasilong po sila. At dahil hindi na po naambon, may mga naglabasan na rin. 60 plus po ang ating biik. Pwera po yung malalaki dito sa breeding pen 1. Yan po yung mga mas bata. Sa isang linggo po ay may gagawin ulit tayong ilang piraso dito. Mga 20 heads pa yung ating gagawin next week. Kapon at ivermectin din po. So ito po yung ating bagong tarapal. Makikita nyo po, nasamutsari yung design niya. Kasi ang ginawa po namin dyan, yung 3 feet by 9 feet, pinagdugsong po namin ng 7 sapin. Pagkatapos po, yung na-assemble namin na 7 yon, ay dinugsong naman namin ng 4 na magkakasama. Tapos po, tinapalan na lang namin para mabuo na 20 by 40. Kaya yung unahan po, bali ang nangyari po dyan, 7.5 na tarpaulin para mabuo yung 20. Pagkatapos po, 4 na tigna 9 feet ang pinagdugsong-dugsong namin. Yung pong dugsungan na 7, 4 na ganun ang pinagdugsong namin at yung dulo, dinugsungan pa po namin ng pahaba naman. Pag po makakapasok ako dyan, kunan ko ng mas malapitan yung ating lona, makikita nyo po na sari-sari yung kanyang design. So yan po, kung may mga available na lona
sa area ninyo na maliliit lang, pwede pong gamitin lang ang EvoBand para pagdikit-dikitin yung mga lona, makagawa po tayo ng tarapal. Kasi po usually, mas murang ibinebenta yung maliliit na lona. Yun nga lang po, tiyagaan na pagdudugsong-dugsongin natin. So ito po yung ating mga dumalaga. Yan po, nakikikain ng ating mga kambing. Dahil may lona na po tayo, yung ating mga dumalaga po na bata, 6 na piraso, galing po dito sa kabilang kulungan, ay pwede na rin nating itawid. Wala na nga po pala, itawid na nila kaninang tanghali siguro ng magkulimlim. So ito po, bakante na ang ating first winning growing pen. Tatrabahuhin na po natin yan. Hahatiin natin dyan sa may gitna para po meron tayong alaga dun sa unahan na yon. Lalagyan rin lang natin ng silungan. At dito po sa unahan, may silungan na. May inuman na rin po dito. Ito pong likod, gagawa tayo ng inuman at kainan nila dyan. So hatiin po natin ang ating mga winning growing pen. Itong 1 at 2 ay ating hahatiin. Yung 3 at 4 will remain the same. Kaya ito pong mga itim na ito ay bagong tawid na. So ang kasunod po namin gagawin yan, yung mga inahin natin na hindi pa umaanak, na nandyan po, yung matatanda, itatawid na rin natin dito para po lumuwag yung ating area dun sa kanilang kinalalagyan ngayon. At dito na po aanak yung mga buntis. Yung pong mga may anak, iiwan muna natin doon, kasama po si third para mabarakuhan na rin. So ganyan po ang ating game plan sa ating mga alagang panlahi. Dito po may nakatali na rin tayong isang junior boar. Kasi po usually at 1 month after na manganak ay kakandi na uli ang ating mga inahin. So pwede na huling kastahan at yan po ang junior boar ang ating kakasta. Hindi naman po nagagalayan, gawa ng nakatali po yan. Yung ating mga senior boar, si third po ay nandun sa dulo at dito naman sa kabilang dulo ay yung ating QB Cross Pampanga native na boar. Yan po, pangwalay na rin po ang mga ito. Meron po tayong isang biik dito na may bayag. May luslus po, kaya hindi ko na kinapon. Hindi na po ako nagtatahi pag nagkakapon. Kaya po yung mga may bayag ay may luslos ay hindi ko na kinakapon. Inihiwalay na lang po namin ng kulungan at 3 months dahil baka po makakasta para iwas sa unwanted pregnancy. Yung baboy naman po, basta 5 months below, kahit na po lutuin natin, wala pong amoy yan. Yung po sinasabing amoy barako na mapanghi. Pag po 5 months below, kahit na may bayag, wala pong epekto yung bayag niya sa quality ng meat. Wala pong amoy ang ating magiging produkto. So yan po. Ito naman ang ating mga mas batang inahin. May kasama pong 5 dumalaga dito. Isa na lang po ang hindi na anak dun sa ating mga dumalaga. At ayan po ang kanilang mga biik. Malapit na rin po tayong mag second dose dito naman ng Respisure. At pag nabakante po uli ito, gagawa tayo ng painuman. Yun po ang nakakaligtaan namin dito sa ating kulungan na ito. Nung na-transfer na, tsaka po naalala ko na hindi pa kami nakagawa ng painuman. Kaya ayan, yung ating mga rubberized basins po uli ang gamit na painuman. Ang problema po, tulad nung isang yon,
itinaktak ang ating tubig, wala na naman laman ang ating mga bisin. Yun po, may nakakulong sa loob ng silungan, bagong panganak po yun. Kung mga 3 days po, kinukulong muna namin para makapagpahinga ng maigi yung inahin at hindi po delikado rin yung mga biik na maapakan. So yan po ang ating naging galaw ngayon dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.